Kaya ang My Hero Academia Chapter 408 ay sa wakas na ilabas at hindi lang natin ipagpapatuloy ang pag-alam sa nakakatakot na origin ng All for One at One for All pero ating masasaksihan din ang nakakatakot na spectacle na plus ultra ni All for One. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo na't sisisid sa My Hero Academia Chapter 408 na may pamagat na Eyes Full of Determination. Ang chapter ay nagsimula eksakto kung saan natapos ang nakaraang chapter na si All for One ay inabutan at winasak ang kanyang tumatakbong nakakabatang kapatid sa isang sewer. Sa panahon ng sandaling ito inihayag ng text sa atin na hindi lamang ibinigay ang Yoichi bilang kanyang pangalan pero partikular niyang pinili ang pangalang Yuichi na nagtataglay ng kanji na give at first dahil sa mata ni All for One ang kanyang kapatid ang unang bagay na ibinigay sa kanya ng mundo. Nalaman din natin sa kaganapan na ito kung saan pinatay ni All for One ang kanyang kapatid 2 buwan pagkatapos niyang tumakas mula kay All for One kasama ang ikalawang gumagamit na si Kudo at ang ikatlong gumagamit na ating nalaman ang kanyang pangalan bilang Bruce. Pagkatapos na ipinadala ni All for One ang kanyang kapatid sa kabilang buhay, iniiwan ang mga dugong tumalsik sa paligid, ang mata ni All for One at Kudo ay nakalock sa bawat isa. At habang ang dalawa ay tinitingnan ang bawat isa, makikita natin ang pagkakaiba ng dalawang gumagamit ng quirk. Habang ang mata ni All for One ay galit, walang kulay, walang alikmata, at walang anumang anyo ng kabaitan, ang mata ni Kudo ay lumuluha, nanginginig, puno ng kulay at sinasalamin ang imahe ng taong kanyang nakikitang nakatayo sa kanyang harapan, ang taong pumatay kay Yoichi. Sa kasamaang palad ito ang huli nating nakita sa sandaling ito, habang sa sumunod na pahina ang kwento ay napunta sa mataas na gusali kung saan si All for One ay nasa isang penthouse apartment hinahawakan at tinitingnan ang tanging natitira sa kanyang kapatid, ang kanyang kamay. Sa interesanteng parehong pagkakataon, ito ay parehong kamay na palaging dala ni Shigaraki. At speaking kay Shigaraki ang paraan na ginawa ni All for One na pag-dispose kay Yuichi ay pareho sa kung paano pinatay ni Shigaraki ang kanyang pamilya, maaari ba na silang dalawa ay gumamit ng parehong quirk para gawin ito? Ano paman, habang tinitingnan ni All for One ang kamay ni Yuichi napansin niyang ang quirk na kanyang ibinigay sa kanyang kapatid ay wala na sa kanyang katawan, isang bagay na hindi dapat mangyari. Sa huli na pagtanto ni All for One na ipinasa ni Yuichi ang kanyang quirk sa ibang tao, at sa pag-alam nito, ang kwento ay napunta kay Kudo at Bruce. Kung saan si Bruce ay nasa gitna ng pagsasagawa ng medical examination kay Kudo. By the way, sa panahong ito ang pilat sa mukha ni Kudo ay hindi umiiral hindi gaya ng ating nakita sa kanyang vestige na katawan. Dito ikinumento ni Kudo kung paanong ang kanyang katawan ay nagsisimulang makaramdam ng pangingilabot. Ito ang naging daan para tanungin ni Bruce si Kudo kung siya ay hinawakan ni All for One sa panahon ng kanilang laban, pero binaliwala ni Kudo ang tanong na ito at sa halip hiningi ang resulta ng kanilang test. At dito kung saan nalaman ni Kudo na siya ngayon ay may dalawang quirk factor sa kanyang katawan, ang kanyang quirk na gearshift at isang napakaliit na tila hindi mahalagang quirk. At mula dito, ang kwento ay napunta sa parallel perspective kung saan makikita natin sina All for One at Kudo sa kani-kanilang lugar, inaalala ang tungkol kay Yoichi. Gayunpaman mayroong pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang inaalala ng dalawa. Habang makikita natin ang dalawang Yuichi na nakaupo sa parehong posisyon ginagawa ang parehong bagay pero ang isa ay nasa madilim na silid na nakasuot ng itim na t-shirt, habang ang isa nasa liwanag, nakaupo sa upuan sa isang bahay na may inumin sa kanyang tabi na nakasuot ng mas malinaw at malinis na t-shirt. Ito ay malinaw na isang parallel sa kung paano tinitingnan ni Kudo at All for One si Yoichi bilang isang tao. Pagkatapos ang dalawang Yuichi ay nagpatuloy na sabihin na hindi ko kayang pigilan ang aking kapatid. Nakikita lamang niya ang tao bilang laruan pero pinanatili niya akong buhay kung lang sana pinapahalagahan niya ang ibang tao. Pagkatapos ang dalawang Yuichi ay naging iisa habang tinapos niya ang kanyang speech sa pamamagitan ng ang kapangyarihang magbigay at kumuha ay maaaring ang pinakamabuti sa buong mundo.
At sa speech na ito, parehong sina Kudo at All for One ay dumating sa iisang pag-unawa ng magkasabay habang sinabi ni Kudo na si Yoichi ngayon ay mabubuhay sa aking loob, habang sinabi ni All for One na ito ay nangangahulugang siya pa rin ay umiiral. Pagkatapos ang kwento ay napunta sa isang double spread na imahe ni All for One habang sa kanyang likod makikita natin ang montage ng kanyang buhay mula sa sandaling ito hanggang sa ilang taon. Makakakita tayo ng flash na pinapatay niya si Kudo at Bruce nagsimula ng Koto, nakilala si Kyudai Goraki ang doktor, sinusubukang nakawin ang One for All kay Banjo at nabigo, hinati si N, ang ika-6 na gumagamit ng One for All at pinatay si Nana. Bagaman ang montage na ito ay sa wakas natapos sa pagpapakilala kay All Might habang makukuha natin ang bahagyang unang laban ng dalawa at makikita natin ang sandaling winasak ni All Might ang ulo ni All for One. At nalaman din natin na si All for One ay naipadala sa morgue pagkatapos ng laban na ito, pero ang kanyang katawan ay kinuha at iniligtas ni Dr. Kyudai. At ang sumunod sa kwentong ito ay napunta sa kasalukuyan, at bumalik sa laban ni All for One at Bakugo. Kung saan si All for One ay galit kay Bakugo sa pagiging panggulo, at sinumulang magtaka kung si Bakugo ay maaaring isang descendant ni Kudo, gayunpaman mabilis niyang inalis ang teorya habang sinasabing personal niyang pinatay ang buong pamilya ni Kudo kasama ang lahat ng babae at batang malapit sa kanya. Sa karagdagan sinigurado niya sa kanyang sarili na kung si Bakugo at Kudo ay magkamag-anak mabilis niya itong napansin noong nakatagpo niya si Bakugo sa kamino. Bagaman sa pag-iisip na ito ay nag-click, ito ay hindi ang eksaktong hitsura ni Bakugo ang nagpapaalala sa kanya kay Kudo pero ang mata ni Bakugo. Hindi tulad sa kamino, ang mata ni Bakugo ngayon ay puno ng determinasyon na talunin siya, katulad ng mata ni Kudo noon. Sa pag-alam na ito inisip ni All for One kung paanong hindi siya pwedeng manatiling lumaban at mas lalong maging bata, dahil kailangan pa rin niyang lumaban kung siya ay makakarating sa kinaroroonan ni Shigaraki, tinatanggap na siya ay lalaban kung kukunin niya ang kanyang katawan. At kaya nagdesisyon si All for One na ito ang tamang oras para kumpletuhin ang kanyang layunin na patayin si Bakugo, at pumunta kay Shigaraki, sa pamamagitan ng pagpapakawala ng lahat ng kanyang quirk ng magkakasabay at mag-plus ultra. At sa loob ng One for All, ang vestige ni Yuichi ay nagpapanik habang ito ay nakakaramdam ng isang malaking surge ng kapangyarihan sa loob ng kanyang kapatid. Makukuha natin ang imahe na ito ng malaki, nakakatakot, malahalimaw na si All for One sa kanyang buong kapangyarihan. Ito din ay interesanteng sabihin na itong bagong nakakatakot na anyo ay tinawag niyang Release Every Quirk Factor, All for One Goal. Pagkatapos na makita ni Edgeshot ang paglitaw ng halimaw, napagtanto niya na ang plano ni All for One ay gamitin ang lahat ng volume ng enerhiya para mailipad ang kanyang sarili pasulong sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Pero sinabi ni All Might na sa paggawa niya nito ang katawan ni All for One ay babalik sa pagiging sanggol kaya ito ay nangangahulugang ito ang tunay na huling sugal ni All for One. At kaya sa revelasyong ito at ang nakakatakot na halimaw sa kanyang harapan, ang lumilipad na si Bakugo ay tinitingnan si All for One. At habang ginagawa niya ito, siya ay simpleng ngumiting sinasabing ikaw ba ay hangal, walang paraan na ang hangal na ito ay mananalo, at kaya dito nagtatapos ang Chapter 408, kung nagustuhan mo ang video ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel, maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.